Nagimbal ang lahat ng lumabas ang kabanata 10 sapagkat binigyan lang tayo ng mga authors ng 26 panels na punong-puno ng bakbakan. Sa kabanatang ito, masasaksihan ng lahat ng nanonood na si Soji Okita ay nagmukha ng nagbabagang demonyo. Ito ang tatalakayin ko ngayon kaya kung handa ka na Teren at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 10. Sa pagpapatuloy ng bakbakan, binalot ng pambihirang aura ang espadang Onigiri Amino Murakumo pati na rin ang buong kapaligiran at kapansin-pansin ang hindi pangkaraniwang sword stance nito na ikinabigla ni Soji. Kahit ang announcer ng laban na si Heimdall ay napaisip kung anong klaseng sword stance nga ba ang ipinapakita ni Susanoo sa kanilang lahat. Kumpiyansa namang tinanong ng Sword God ang Demon Child kung napakaangas ba ng kanyang alas na inilabas. Hindi sumagot si Soji at diretsyong umatake kay Susanoo, subalit sa kanyang isipan ay namangha siya sa napakalakas na aura na inilabas ng Sword God. Kahit ang mga nanunood ay namangha rin sa sword stance na kanilang nakita. Isang nanunood ang tila naalala na nakita na niya ang sword stance ni Susanoo, at sumang-ayon ang katabi nito. Dito nila naalala na ang sword stance na iyon ay ang mismong imahe ni Susanoo na inilalarawan sa mga cotton paintings na ipinasa-pasa sa pamamagitan ng mitolohiya. Napaisip naman si Kojire sa mga kaganapan at tingin niya'y gagamit ng one-hit kill ang Sword God sa sandaling pumasok si Soji sa kanyang range. Para naman kay Miyamoto, hindi pa niya kailanman nakita ang ganoong postura ng pag-atake sa kahit anong paaralan, bagaman ang asensya ng teknik na iyon ay tila katulad ng IL. Napansin ito ni Harist at nagtanong kay Kojire kung ano nga ba ang IL na nabanggit ni Miyamoto. Dito'y pinaliwanag na ng The Greatest Loser sa kanyang Valkyrie na ang IL ay tungkol sa pananatiling nakatayo sa iyong pwesto, at pagkatapos ay itugma ang galaw sa papalapit na kalaban at pabagsakin sila. Isang estilo ng pakikipaglaban na ang lakas ay nasa depensa. Ngunit kalaunan, naging isa ang opinyon ng dalawang magkaibigan dahil sa kanilang obserbasyon ang sword stance ni Susanoo ay iba sa alam nilang IL. Mapupunta ang eksena sa pamilya ng Sword God at nasambit ni Tsukuyomi na sa wakas ay gagamitin na ng kanyang kapatid ang teknik na iyon, isang teknik na binuo at pinahusay kasabay ng sangkatauhan. Iniisip pa lang umano ni Tsukuyomi na gagamitin na ito ni Susanoo ay sapat na upang manginig siya. Para naman kay Amaterasu, ito'y magiging isang kahangahangang tanawin sapagkat ang lihim na teknik ng kanilang kapatid ay kamangha-mangha para sa kanya. Ayon naman sa kanilang ama na si Izanagi, ang Creator God, ano na nga kaya ang gagawin ng kalaban ng kanyang anak? Babalik ang panel sa dalawang naglalaban at ang misteryosong sword stance ni Susanoo ay alam ni Soji, nakakabigla ito dahil ibinulalas niya sa Sword God na kapag umabot na siya sa range nito ay hahatiin umano siya ni Susanoo. Ngunit kumpiyansa ang pambato ng sangkatauhan na hindi siya tatamaan ng atake na iyon. Napasagot naman ang Sword God na tingnan na lang niya kung totoong hindi siya tatamaan. Biglang lumusab si Soji ng ubod ng bilis, at sa paglapit nito sa Sword God ay alam at kita niya ang saktong distansya kung saan maabot siya ng atake nito. Ubod ng lakas naman na inaanunsyo ni Heimdall na pinaglalaroan ni Soji si Susanoo, patuloy siyang lumalabas pasok sa saklaw ng pag-atake ng Sword God. Tingin ni Heimdall, ito ay isang estratehiya upang maiwasang ma-target ng Sword God at naghihintay lang ng tamang pagkakataon ng Demon Child upang umatake. Namangha si Soji sa sword technique na inilabas ni Susanoo, subalit lumitaw ang kanyang problema dahil wala siyang makitang pagkakataon upang umatake sa Sword God. Napangiti si Susanoo dahil, gaya ng inaasahan niya, si Soji ay walang takot na lulusob. Para kay Susanoo, anumang pagtatangkang basahin ang distansya ng kanyang sword stance ay walang silbi. Heto na't nasa loob ng range ng Sword God ang Demon Child, at napansin rin ni Soji na magbibitaw na ng sword slash si Susanoo. Mabilis na nakalayo sa range ng Sword God ang Demon Child, subalit nagulantang siya dahil mabilis at bumubulusok papalapit sa kanya si Susanoo. Mapapansin na pinagpawisan na ang kanyang mukha dahil sa ubod ng laki at lakas ng sword slash na pinakawala ng Sword God. Gamit ang dalawang kamay sa pagdepensa, kapansin-pansin na habang siya'y umatras ay mistulang natangay na siya papalayo ng atake ni Susanoo. Gayunpaman, kung titignan ang kapaligiran, nagkahati-hati ang mga bahay sa kanilang paligid. Kung pagmamasdan naman ng maigi sa bandang gitna, bahagyang nakatagilid na ang katawan ng Demon Child habang tumitilapon papalayo. Ang mapaminsalang sword slash na iyon ay ang sekretong teknik ni Susanoo na tinatawag na Reverse Heavenly Demon Amino Magaeshi. Nakakakilabot ito sapagkat ang mga malalayong bahay ay nahati rin, at sa panel na ito ay sumabog na ang kapaligiran sa sobrang lakas ng sekretong teknik ng Sword God.
Mapupunta ang eksena sa mga nanunood, at ang squad ng Shinsengumi ay nagulantang, ang ilan ay napanganga sa kanilang nasaksihan. Napasigaw na si Isami sa sobrang pag-aalala kay Soji, sa gitna ng usok ay may aninong makikita, at sa pag-alis ng usok ay makikita ng lahat si Soji na nakaupo na lamang. Agad niyang napansin ang natamo niyang pinsala sa kanang braso. Ang ating paboritong announcer na si Heimdall ay walang kaalam-alam kung ano ang nangyari. Sa kanyang tingin, ang single slash ni Susanoo ang dumurog sa lungsod ng Kyoto. Isang nakakakilabot na tanawin mula sa pwesto ni Heimdall. Agad namang nagbunyi ang mga nanunood na mga Diyos para sa kanilang pambato. Sa pagbubunyi ng mga gods, si Harris naman ay napatanong kung anong klaseng abilidad iyon dahil sa sobrang lawak ng pinsalang nagawa ng atake. Ipinaliwanag ni Sasaki sa kanyang Valkyrie na iyon ay isang malakas at mabilis na paghampas ng kanyang espada. Nanlaki ang mga mata at nabigla si Harris sa kanyang narinig dahil hindi siya makapaniwala na ang isang simpleng paghampas lamang ng divine weapon ng Sword God ay ganon nakapaminsala. Sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ni Sasaki, gamit ang pinakatugatog na bilis at lakas, iwinasiwas ng Sword God ang kanyang espada at parang pinunit nito ang hangin, lumikha ito ng isang vacuum sword sa pinakadulo nito. Para bagang ang kanyang espada ay umabot sa labas ng kanyang natural na saklaw, kaya nakaya niyang magpakawala ng atake kay Soji na siyang Hamati o sa madaling salita ay dumurog sa kapaligiran ng Kyoto. Karagdagang tanong ng kanyang Valkyrie, kung posible bang gawin ang ganoong bagay kapag na-master mo na ng mabuti ang espada. Ang tugon na lang ni Sasaki ay sana nga ganon na lang kadali iyon, ang mapaminsalang atake ay naging posible lamang dahil kay Susanoo at sa kanyang divine weapon. Dagdag pa ni Sasaki, para sa kanilang mga tao, ang napakahabang oras, kahit 100 o 1,000 taon o mas mahaba pa, parang iwinasiwas niya ang kanyang espada nang walang humpay. Sa eksena kung saan muling nagbabalik ang dalawang naglalaban, kitang-kita ang mga bahay na nagbagsakan at ang pambato ng humanity na matapang na humaharap sa hamon. Nakitaan ng ngiti ang Sword God, at gaya ng inaasahan niya sa pinakamalakas na manslayer ng Bakumatsu, nakapag-react si Soji sa Amino Geishi niya sa unang pagkakataon, at ginamit ng Demon Child ang pag-ikot palihis upang maiwasan ang vacuum blade ng kanyang atake. Kung diretso sana ni Soji ibinlock ang atake, tiyak na nahati na daw sana ito. Ngunit sa isip ng Demon Child, kung naging mas mabagal pa siya sa pag-react sa atake ng Sword God, tiyak na pira-piraso na sana siya ngayon. Pasimpleng nangutya si Susanoo at nagtanong kung natakot na ba ang Demon Child. Humingi ng paumanhin si Soji sa kanyang katunggali, sapagkat pansamantala siyang natigilan dahil nagulat siya sa kaaya-ayang tunog ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Napaisip naman si Susanoo sa mga nasabi ng Demon Child, at sa pagpapatuloy nito, sinabi ni Soji na masaya siyang tinanggap ang laban na hanggang kamatayan. Dahil umano sa kanya, pakiramdam niya ay lalo siyang nag-aalab at sa tingin niya ay kayanan niya itong gawin. Nang hilakbot si Shinpachi sa kanyang napansin sapagkat parang kakaiba ang kilos ng kanilang kaibigan, mas mapula pa ang kanyang mga mata kaysa dati, at sa isang iglap, mukha na siyang literal na demonyo. Nasorpresa ang Sword God nang makita ng kanyang mga mata na mayroong higit pa sa onego ni Soji. Ginising niya ang pagiging Demon Child nito, o mas magandang sabihin na na-awaken na ang totoong Sword Demon ni Soji Okita. Sa huling panel ng manga, nakakakilabot na ang itsura ng pambato ng sangkatauhan, samantalang si Susanoo ay napatulo na ang pawis sa kanyang mukha. Ang umaatikabong bakbakan na ito ay lalong tumaas ang antas ng laban sa paggising ni Soji sa kanyang pagiging Sword Demon, dito natapos ang kabanata. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga importanteng impormasyon na naganap sa kabanatang ito. Sikretong teknik ng Sword God, ang Reverse Heavenly Demon Amino Magaeshi. Sa kabanatang ito, ipinamalas ni Susanoo ang kanyang pambihirang sword technique, ang Reverse Heavenly Demon Amino Magaeshi. Ang teknik na ito ay kilala sa kanyang natatanging sword stance na naglalabas ng hindi karaniwang aura, hindi ito simpleng atake lamang. Ang Reverse Heavenly Demon Amino Magaeshi ay isang malakas at mabilis na sword slash na lumilikha ng vacuum sword sa pinakadulo ng divine weapon ni Susanoo. Ang lakas ng slash na ito ay kayang hatiin ang mga bagay sa malawak na kapaligiran, gaya ng mga bahay, at nagdudulot ng malawakang pagkawasak sa lugar na tinatamaan nito. Paano naiwasan ni Soji ang matinding pinsala? Nang mapansin ni Soji na magbibitaw na ng sword slash si Susanoo, mabilis siyang nakalayo mula sa saklaw nito. Sa halip na harapin ng direkta ang atake, ginamit niya ang tamang paggalaw at pag-iwas. Ang pag-ikot palihis ni Soji ay nagbigay daan upang maiwasan niya ang vacuum blade na atake. Ang tamang posisyon at paggalaw ang nagligtas kay Soji mula sa direktang tama ng sword slash.
Isa itong maliit na detalye na maaaring hindi mapansin ng karamihan, subalit makikita sa panel ang detalyadong nangyari na nagbigay ng matinding excitement sa laban. Implikasyon ng natamong pinsala ng Demon Child. Ang pinsala sa balikat ni Soji ay maaaring magdulot ng kahinaan o pagkawala ng lakas sa kanyang kanang braso. Ang balikat ay isang kritikal na bahagi ng katawan sa pakikipaglaban, lalo na sa paggamit ng espada. Ang anumang kahinaan sa bahaging ito ay maaaring magpahirap sa kanyang kakayahan na magpakawala ng malakas at eksaktong mga pag-atake. Maaari rin itong magdulot ng limitasyon sa paggalaw, na makakaapekto sa kanyang depensa at kakayahang mag-react sa mga atake ng kalaban. Ang awakened form na Sword Demon. Ang pag-awakened ni Soji bilang Sword Demon ay isang nakakakilabot at kahangahangang pangyayari sa laban nila ni Susanoo. Ang kanyang transformation ay nagpapakita ng isang mas mataas na antas ng kakayahan at lakas, na nagdulot ng pag-aalala kahit sa isang malakas na Diyos tulad ni Susanoo. Ang paglitaw ng pulang mata at ang mas demonyong anyo ni Soji ay nagpapakita ng isang malaking pagbabago sa kanyang pisikal na anyo. Ang kanyang hitsura ay nagiging mas nakakatakot, na nagpapahiwatig ng kanyang pagyakap sa kanyang tunay na pagkatao bilang isang Sword Demon. Ang kanyang mga mata na mas mapula kaysa dati ay simbolo ng kanyang pagiging ganap na demonyo, na nagbibigay sa kanya ng isang mas malakas na aura at pangangatawan. Ngayon, dumako naman tayo sa iba pang mahahalagang balita na dapat ninyong malaman. Una, walang balita kung maglalabas ng Record of Ragnarok Season 3 ngayong taon. Nakakalungkot man, ito ang masamang balitang bumungad sa akin, kaya ibinahagi ko na rin sa inyo. Pero kapit lang mga Pops, dahil maaaring bago magtapos ang taon ay magbago ang sitwasyon at ilabas na nila ang Season 3, kaya abang-abang lang mga Pops. Pangalawa, may bagong pasabog kung saan maglalabas ang mga authors ng spin-off manga ng mga Diyos. Ilalabas ito ngayong ika-25 ng Hunyo, at tatalakayin ang bakbakan ng mga Diyos kung saan ang mananalo ay siyang magre-representa para sa bakanteng pwesto na iniwan ni Buddha. Napakaangas nito dahil Gods versus Gods ito, o maaaring maglabasan na rin dito ang iba pang mga demigods. Sa panel, alam niyo ba na ang Diyos sa kanan ay minsan nang lumabas sa anime, at ito'y si Indra, ang God of Lightning. Sa kaliwa naman ay mukhang Egyptian God, ngunit hindi ko pa masabi kung sino siya sa ngayon. Sa gitna naman, kita ang pananabik sa laban ng God nato na may Trinity Knot sa kanyang balikat, na nagre-represente ng 3-in-1 na may malalim na kahulugan. At ang huli, ang Creator God na si Izanagi. Iba-iba ang opinyon ng mga tao tungkol sa kanya, ang iba'y primordial ang tingin, habang ang iba naman ay hindi. Sa aking obserbasyon, mga Pops, hindi siya primordial God. May dahilan ng mga authors kung bakit Creator God lang ang inilagay nila kay Izanagi. Napapansin nyo ba na sa mga naging content ko, ni minsan ay hindi ko binanggit na primordial siya. Ang titulong Creator God ay malayo sa pagiging primordial God, maliwanag ito sa akin dahil sa mga naging revelasyon sa mga nakaraang kabanata. Kung sakali man na maka 500 likes ang content natin, itutuloy kong talakayin ang usapin na ito, basta bigyan nyo lang ako ng senyales. Maraming salamat po. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina John Wick, Royal Supes, J King Canada, Neji Samonte, at Jason Barbosa. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!